Hello, good morning to everyone. At yan po, nandito po ako ngayon sa ating kababayan, si Ate Amalia. At ang asawa niya na si Kuya Alfredo. Yan po si Kuya Alfredo. So sa ngayon, ano bang kuan natin, nanay, nangyari sa kay Kuya Alfredo? Ano bang nangyari sa kanya? So yun po mga kapatid na kabayan, yan mo, ito po ang talagang lagay ni Kabayan Alfredo. Ayan po. So 51 na po ito siya, no? Ngayon sa buwan na 1973 po yun. 76. So January 9. January 9. Pistang Nazareno po. Yan po ang kanyang birthday. Yan po si Kabayan, kapatid na Alfredo. So yun po, God bless po. Sana palain po tayo ng Panginoon at pabain pa ang ating buhay. Lalo na sa ganyang kalagayan. Yan po. Yan mga kaibigan, mga kapatid. Patitikin na rin po siya ng kanyang lodge. Yan po. Ayan. Maraming salamat at bye-bye po. Una po yan, galing ng trabaho siya. Tapos pag uwi niya, sabi niya masakit daw yung ganito niya, manhid. Ngayon nung umaga, naligo at sabi sa mga kong maghilot. Ngayon nung hinihilot siya, dito sa likod, bigla na lang siyang tumirik. At yun nga ho. Tapos yun, dinala ko ng ospital. Pinaanuhan ko, inaanuhan naman ng gamot. Nung galing San Pablo, galing trabaho ba yun? Galing po trabaho nung Anong trabaho po ni Kuya dati? contraction. Sa construction. Bali, namanhid lang pang ang kanyang braso. Ito naman din. Tapos pinahilot namin. Saan yung pinahilot po? Dito po sa manghihilot talaga. Kasi para daw parang nangalay, parang gano'n. Mm-hmm. Ay, yung pala, nung pinahilot, bigla na lang isang lumugmok doon na wala ng mala. Yung pala, Saan po itong manghihilot ba niya? dito sa Black Pero wala na ho yan, umuwi na ho ng Pumuwi na manghihilot talaga siya. Ayan. Inala ko sa ospital. Hospital na, itinakbo niyo na sa hospital. Saan hospital po? Dito sa atin sa Provincial, ano? So, anong naging resulta doon nung nasa hospital na? ayun ho, inanuan na MR, yung inano na CT scan, kung ano-ano na laboratory. Laboratory. Tapos nga ho, nakauwi naman, nakatayo pa siya, nakasurvive kumbaga. Ano na siya, yung naglalakad ho siya. Nahirapan lumakad, ano? Opo, pero naihahakbang yung paa niya. Ngayon, nung inatake na naman po siya. Dito sa bahay na. Opo, inatake na naman. Mga ilang araw yun nung sumunod na atake? Matagal-tagal din po. Pero, mababa naman ang dugo niya. Minsan 130, 140. Kasi may BP naman ako. Hindi ko nga alam kung bakit. Tapos nung nakaano-ano na, sabi niya, magpapagupit daw siya. Mm-hmm. Yun ho, yung huling atake niya yun. Nung inatake ho siya, ayan, naging ganyan na siya. Nung tinetherapy ko pa yan, inaano ko ano-ano ginagawa ko. Stroke ba ang nangyari ko? Parang, pero sabi ng doktor. Kasi di man high blood ba siya? Hindi naman kasi pag binipin mo, alam ko stroke umaabot ng 200, ganyan-ganyan. Ang dugo niya? Oo, pero siya hindi, 140, 130, bisan 120 lang. Paano nagkakastroke ko yun? Ang 140 kasi ate, papunta kasi sa high blood na yun. Okay. Oo. Tawagin nila medyo ko ano yun. High blood na nga yung 140 daw. Yun, kaya nangyari kay Kuya, parang hindi kayo pasma. Pasma nga. Nakailang taon ba ito sa pamamasukan sa construction? Tagal din po kasi lingguhan umuwi yan. Kumisan sa 2 linggo. Stay in ba siya doon sa kanyang pinapasukan? Opo, stay in po. Saan po itong banda na Pulilan daw po. Pulilan? Alam niya po.
Kulilan. Alam niya pa. May grupo siya, mga sinasamahan na. Opo. Dati siya, maintenance siya dito sa may tabang. Siya po yung nag-ano yung ano tawag doon? Yung hardware. Hardware. Ayan, para pong Nare-recall pa niya yung... alam niyo, ang ano lang po sa kanya, yung katawan niya ang umano, pero po yung isip Isip. niya, Oo. ano pa? Bali, ate yung naintindihan niya yung pinag-uusapan Oo. natin. Yung katawan lang niya ang sumuko, Ang pero ang isip niya, okay pa naman. Kasi pag tinanong ko siya, alam niya kung sino, alam niya ang sasagot niya. Kahit na ano-ano siya, kaya lang ho yung katawan niya. Dahil dinala ko yan sa ospital. Ito nga lang ho itong ano nito pag uwi ko nung August. Talaga pong ang pinauwi na nga lang ho kami ng doktor kasi baka daw ho mahawakan pa ng ibang sakit. Opo, sabi niya. Yun ang advice ng doktor. Oo, So nakailang buwan ba siya doon sa linggo? Doon sa ospital? Opo, pagka Hindi, nakaisang buwan o wala naman po, halimbawa, dinala namin ngayon, kinabukasan, ayun, listahan niya lang po kami ng gamot. yung para sa dito oo. daw lang magpagaling sa bahay. Ang gamot naman ko, minsan na ang isa 98. Isang piraso. Ilang gamot po ang natitik niya sa isang araw? Tatlong klase ng gamot? Tatlong klase. May pang umaga, may pang hapon, may pang gabi. Minsan, Iba-ibang gamot po yun. Oo. ano? Kung minsan, nahihingi ko naman din ng tulong. Minsan, sa kakapusan, siyempre, minsan naibibili ko pag may pera pa, isa-isa, minsan wala. Ganun po kasi ang Yun po ang nangyari pala kay Kuya Alfredo. Ilang taon na ngayon si Kuya Alfredo? 51 pa lang po. 51 pa lang. Opo. Nung 51 po siya nung January na yun. Nasarilo na. Ang nasarilo sa Gapo. Opo. Yung Phuket. Medyo tandang-tandang yun. So, yan po ang totoong nangyari. So, ngayon nanay, anong pinagkakaabalan para makatulong ka na rin sa mga pangangailangan ng Kuya Alfredo sa iyong asawa? Ano ho na, minsan dati ho nga ho kasi pumasok ho ako ng kasambahay. Kasi nga, siyempre, yung pangailangan niya, Oo, yun. pagkain, nayape, kung ano-ano pa. Gastos. O panggastos sa plus ko nag-aaral ho yung 3 kong anak. Mhm. Ngayon nga ho, nung pasukan, umuwi nga ho ako kasi wala namang mag-asikaso doon sa Sa mga mga bata. bata. Para nga ho makasipag-aral. Itong panganay mo? Opo. Yan po, naiiyak ko minsan, sila naiiwan dito pagka ala ako. Kumbaga siya ang nag-ano naman ho nung tatay nila, kaya dinilis sila, liliguan. Yung anak ko na nagpakain. Ganon, matulong-tulong po. Pang-ilan ba yung lalaki na yun na nagpakain? Ano po yung pang-apat po. Ayun, pang-apat siya. Ilan pa itong naging anak mo ate? Ani. 6 sila, ano? So, si, ang panganay, yung babae. Si Gladys. Kapag-asawa. Tapos, yung sumunod, yung nagpakain. Ay, hindi po. Ano po yung pang-apat? Meron pa ho Pang-apat. akong anak sa pang-apat. Yung sumunod sa panganay mo. Oo, tapos sumunod daw lalaki. Lalaki Tapos, din, ano? yan o, yung May nagpapakain. pamilya na itong sumunod na sa panganay. Hindi pa pala. Pamilya din. Pamilya. Kaya hindi na natin mauobliga sa... Oo. Pero nagbibigay ng minsan-minsan para sa pangangailangan na rin ng papa niya. Kasi nakikita naman ang lagay. Talagang karapat-dapat talaga siya tulungan. So yun po mga kababayan, mga kapatid. Napapansin niyo po ang kalagayan ng ating kapatid na si Kuya Alfredo. Yan po siya. Tumalikod na. Nakatalikod po. Pero mamaya-maya harap din yun. So anong nanay, ano bang pinagkukunan mo ng lakas nito para hindi kayo masyado mapagod? Ano pinagkukunan mo ng lakas? Unang-una. Nanalangin lang ako sa taas. Tamang-tama po. Sana sila po ang bahala sa amin. Sa Panginoon natin. Tinataas ko naman yun. Kumbaga, Lord, bahala ka. Ikaw na yung nakapahala niya. At
sa mga anak mo, nanay, sa mga anak mo, mga pangangailangan nila, siyempre, sa pag-aaral. Opo, minsan po kasi minsan may extrahan naman ako maglaba. Nakagaya ko na konti lang po yan, isimbaon ng mga bata. Naglalaba po kayo, naglalaba na para si nanay, si nanay Amalia po ay pa-part-time po siya para na rin sa karagdagan ng kinikita. Kasi sa ngayon, wala na siyang pinapasukan. So dito lang siya kumukuha ng kanyang kabuhayan sa paglalabada. Paminsan. Araw-araw po ba kayo naglalaba? Hindi. Isang beses sa isang mundo lang. Isang beses lang. Parang lang, minsan naman. Pag tinawagan lang, parang ganun po. Kung minsan naman, kaya may mga anak naman po ako na kagaya na nagkahanap buhay sila. Bibigyan ng kaunti. Kagaya ho ngayon na nag-uulan, mga walang pasok ang mga contraction, mga kaya po minsan. Yun. Kasi Tiis-tiis. parang 1 week tayo, 1 week na nag-uulan, Opo. medyo hirap tayo doon sa isang linggo na So, may pagkakataon. Paano kung kamukha niya minsan may masamang panahon? Saan kayo kumukuha ng pang-financial talaga? Pang-araw-araw lalo na. Minsan naman po, may naman po na minsan may mga kapatid naman ako natatakbuhan na kahit kaunti. Minsan gumagawa din ako ng tumatakbo ko din sa, lalo na pagka wala na, kailangan niya na. Hindi ko naman mo siya matiis ang walang saplot yung Opo. Kasi kailangan talaga yung diet. Opo. Kaya minsan talagang nakalakad ako. Humihingi ako ng tulong doon sa mga kapatid. Minsan ako na gumagawa ng paraan para... So mga kapatid, mga kababayan, si Ate Amalia na rin po ang talagang nagsisilbing dumidiskarte, lalo na sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. So, yun po. At naman, Nanay Amalia, ang isa rin ninyo na kinatatakutan sa kasi may pagkakataon talaga sinusubok tayo. Anong mga ito? Ang inaano ko lang po na pinatatakutan ko sana yung maging malakas mag-alala. Yung maging malakas ako para sa kanila. Opo. Ako po yung parang gano'n na sana. Huwag ako magsasakit para ako sa kanila. Ako na lang pinaano ko yung sarili na kaya ko. Huwag na magkaroon ng karamdaman. Si Nanay Amalia talagang nakakabagabag sa ating damdamin yung mga kwento niya. Napakahirap na medyo sa ngayon, mga kapatid, mga kabayan, talagang kulang at kapos talaga sila sa kanilang financial o lalo na sa pang-araw-araw na pangangailangan. So, ito ang anong nais nyo o hiling sana sa ating mga kapatid o mga kababayan makakapanood nitong aking video. Anong masasabi niyo po? Sana po matulungan ng asawa ko. Kagaya nga po niya, gusto ko rin niya dalhin sa ospital para po mapaano mapagamot at makahingi po ng kahit na gamot na inom na lang sa bahay. Kaso nga po sa kapusan. So sa ngayon ate, anong mga gamot pa itong tinitik niya ngayon sa ni Kuya? Wala na po siya. Yung kasi nung nakaraan pa, pang 1 month yung binibigay na gamot sa kanya. Yung bang Sino po itong nagbibigay sa mga? Kumisan po, nilalakad ko po sa pamahalaan natin. Oo. Kumisan po, yung Ito iba, yung iba naman po may nagbibigay, binibili ko rin. Para kung, ngayon po, talagang hindi ko siya nadala. Gawa nga lang,
pag dinala mo siya doon, kailangan merong laboratory, merong Hindi sila nagbibigay pag walang mga ganun, mga, kasi mahirap yung mahirap naman po kasi mag-take ng gamot na hindi naman Opo. pala nasuri, ano? Opo, hindi po. Ayun. Kaya po, hindi po naman siya madala kagaya ng pagpunta namin doon. Kailangan may pamasahe ka. Kailangan kumano ka ng sasakyan. Kasi hindi naman po siya pwedeng iaano sa sasakay lang na Sasakay. bababa. Ganyan. Kailangan mag-direct. Minsan niya, nanghihirap kami ng ambulansya sa ambulansya. eh kung minsan naman wala. Kaya nung nakaraan, nakaraan. Kasi minsan yung pagka hindi mo, walang nakikita ko, minsan ayaw nila magbigay, ano. Pero dapat naiintindihan din kasi kamukha niyang ibibiyahin mo sa ambulansya. Kaya yun po, medyo mahirap din ang sitwasyon ng kuya ko. So sa ngayon, dahil sa mga kapatid nating OFW dyan, mga kababayan, mga nakakaluwag, sa mga may butihing puso, sige. Message po kayo. Sana po matulungan niyo po ang aking asawa na si Alfredo. Sa kanya pong pag gamot, papunta sa Pang-araw-araw na pang-araw-araw na pangangailangan. Sana po matulungan niyo po kami. Ayan. So, yan po ang message ni Nanay Amalia. Kahit man lang daw sa munting tulong ng ating mga kabayan, siya po yung dumadaing at nakikiusap para na rin sa gastusin o pangangailangan ni Kuya Alfredo. Lalo na sa kanyang kalagayan. So, ang kuan naman, kailangan maging malakas lang tayo. Lalo na sa panalangin na bigyan pa tayo ng karagdagang lakas. At huwag po tayong ang tawag ito, mawawalan ng pag-asa. Opo. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. At lagi tayong dadaing sa may kapal para magkaroon na rin ng himala. Gumaling si Kuya, makarecover, may balik yung dating mga sigla. Ayun. Kasi pagdating sa Panginoon, walang imposible. Ayun. Taas ko naman po Yun sa lang po ang- Panginoon. Siya na po ang bahala. Siya na po ang nakakaalam. Yun na lang po ang aking dinadalangin sa Panginoon. Ayan. Huwag niyo na lang po kami pababayaan. Kahit po sa pang-araw-araw ng pangangailangan. Ganun po ang So yun po ang panalangin ni Ate Amalia sa kanyang mister. Siyempre, labis siya nag-aalala sa kanyang asawa. Ito ilang taon na ate yung ganitong sitwasyon. Nakailang taon na ba? ano po yun Nangyari. 2022. So, August. magto 2 years na ano? August 8 po yun. 2022. Opo. August 8. Oo, Parang nangyari. po 2 years na po ganitong August. So, medyo may kahabaan na ang panahon na naging ganyan si Kuya. No? Pero ano lang naman mga kuan ni Kuya, basta ang pagkain importante, ano? Opo. Lagi siyang mapakain. Pag-isa niya, nininipid siya ng gatas. Para may panlaban din siya sa parang yung mga gamot niya, pagka tinuloy-tuloy po, maaaring pong mapinsala ang kanyang bato. Pagka nagpatuloy ng inom ng gamot. Yun nga po ang Ngayon pag- kaya po nung nung naubo, sabi ko tapos sabi ko nga pagka ko dito sa ospital para nga po makahingi din kami ng tulong. Kaya hindi ka naman po kasi pagka walang reseta o yes. So, saan pa kayo madalas nahingi ng tulong? Sa Kapitolyo? Toyo, kay Mayor. Yeah, Christian. Ito. So,
mga kababayan, sana sa mga butihing puso natin, mga kababayang Pilipino, mga kapatid, yan po ang kanyang hinain ni Nanay Amalia. Sana mapasuri niya o mapacheck up man lang itong si Kuya Alfredo, yung kanyang minamahal na asawa. Actually, nung in-interview ko si Nanay, medyo nangingilid na yung luha ni Nanay, kaya lang pinipigilan lang po niya. Yan po si Nanay Amalia. So talagang labis na nag-aalala ngayon sa kanyang mister. Ayan. Kailangan maging malakas lang po tayo. Hamon ng buhay. Ayan. So, yun nga, anong nagbibigay naman sa iyo, Nanay, ng lakas, lalo na sa iyong mga anak, para hindi ka masyado ma-stress? Ano ito? Mabait naman po ng mga anak ko. Kaya po yan, minsan po, kahit yung ama nila, pinakakain nila, lalo po yan. Kahit yung Buti nakakaintindi sa lagay ng... Diyan. Ito ba yung bunso? Yeah. Minsan siya nagpapakain sa papa niya. Minsan siya nagsusuko. Kasi nung time na malakas po sila, si Kuya Alfredo, hindi man yung nababayaan. Ay naku, iyan po paborito niya dahil bunso. Ayun. Kaya ngayon naman, pagka isang tawag lang niya. Na yung kahit na ano tala pa kakain. Ayun. Binibili niya pa yan ng tinapay para may pera niya. Bibili niya yan ng Kung tinapay. papansinin mo mga kapatid, hindi kamukha sila sa ibang bata na nandoon lagi sa labas. Pero po yung ate, yung kasunod. Ano pangalan mo ate? Iyan po yung Chantal. Iyan po yung, ano po din yan, yung cancer patient. At ano po siya yung PWD. Siya. Po, wala na po yung isang niya. Pero po na-survive po naman po yun. Pero okay naman siya, nakakausap ng mga ayos. Opo, ano po yan, mata lang naman po. Mata lang ang difference. Kaya po, ano lang po yan, 2 taon, magdadalawang taon, dinala ko na yun sa PCMC. Nalubay lang mo kami nitong pandemic. Kaya batang ano din po yan. Pero na survivor po yan sa cancer. Siya, cancer patient na kamo. Ilang taon na ito si Bunso? 7 po. 10 taon, nag-aaral So, yan po. 3 pa ho nag-aaral. Isang grade 8, ay grade 9. Tapos grade 2, grade 6. Malala yung agwat. Kumusta naman sa kanilang pangangailangan, Nanay? Ano po, isang kapos, pinagkakati lang kung ano yung meron. Ganun. Minsan pagka sabi ko, magtiis-tiis lang kung ano yung meron, pag nati-ati. Ganun naman. Mamaya. Gusto niyo po kasi lagi siya kumakain. Madali siya magutom. Kakakain lang siya, tinapay. Ganyan po ang ano niya lagi. Ang daing niya, no? Kaya po sabi ko, pagka meron lang din, sabi, Bigyan ng bigyan po. Ilan din niya ito? Opo, kailangan din ng istro kasi hindi naman na siya nakakaano. Kailangan lang May straw siya. istro. So pag may straw, nasisip sa Pati pinakakain, yan po sinusubuan mga kapatid. Ang kanyang inuman, nalagyan po ng straw. At sinisip-sipot na rin po niya para mabasa yung kanyang lalamunan. At siyempre kailangan talaga sa kanya Hindi tubig. naman namin nakakailangan. Pag hindi mo siya susubuan, hindi siya kakain. Sa pagkain naman sa mga solid food, susubuan. Oo, kahit po Kahit ano lugaw, pagkain. ano. Hindi na po gumagana yung mga kumakain. Saka, yun lang nga na kami. Saka yung paglalagay ng diaper, yun mahirap din mo Balik kayo po ang nag-ano dyan talaga pagpapalit ng diaper.
Yung anak ko pong ano, Panganay. lahat naman po sila, pagka ano, wala naman pong hindi ano, pag nakita nila yung ama nila May basta, palitin na pa. palitin na, sinapalitan. Kahit naman po mga babae kong anak, pagka ano, alata na palitan nila, ama, paliguan. Ang hindi lang po, ano, kahit po yung isa kong anak, nagkapalit din yan. Ito lang hindi pa kaya. Opo. Pero ito naman, Sa kahit po pagkain. po sa pagkain, Pagkain. tinutulungan naman yung papa. 5 years old, ano? 7, 7 years old. Kanya ako papasok ko yan bukas. 7 pasok na bukas. Nung during that time na ginawa ko itong bahay niyo, ilan palang anak mo na? Apat. 4 na sila. Kasi 6 to, di ba sila? So, Ito dito wala na. pa ito nung hindi pa sinisilang ko. So ang bunso noon, Yung ano. malaki. Ay, tatlo lang mo pala. Dito Tatlo. na din pinanganak yun eh. Yung nagpapakain dito na rin. Oo, dito na rin ano. Dito na rin. So yung 3 dito na rin pinanganak. Okay. Yun ang lalaki na Kaya ano. kung matatandaan ako ni Apo, eh, siguro dahil sa kagwapuhan ko, hindi na ako matanda. Joke lang po. Eh, samantala eh, ang diferensya ng edad namin malayo. Kasi ako magsisenior na. Siya 51. Ang kuwan po naman sa Panginoon, wala naman po sa edad yun. Basta importante kuwan lang tayo. Focus lang lalo na sa Kanya. Kasi ang takbo, ang edad talaga, tumatakbo talaga yan. Nagbabago, Hindi lang napitigil. umuurong talaga yan, pataas. Yan. Kuhan nga lang tayo kasi hindi na makapagsalita si kaibigan Alfredo. So, ganyan lang siya. Yan po. So, sana pagpalayan tayo ng Panginoon at mayroon pong panood nitong ating video na mga butihing puso dyan, mga nakakaluwag sa buhay. Ayan po si Nanay Amalia, nananalangin din po para sa na rin sa kanilang pangangailangan araw-araw, lalo na sa diaper at sa pagkain. Laging dumadaing po si Kabayan, kapatid na Alfredo, na sa pagkain na rin niya. Yun lagi ang dinadaing niya. So kahit man lang sa tinapay o biskuit, wala pang pagkain na mga solid po dyan, pwede na rin sa kanya kasi wala naman siyang pinipiling pagkain. Ano. Basta importante meron siyang mga ngatawan. Sa ngiti niya, ito pa naman nakakangayata naman siya. Alam mo po dyan. Alam mo po dyan. Parang nilulunok na lang yan. Ano. Paano kung medyo mga munay na lumaki? Ba't tayo po kasi kung minsan eh, pagkalo, hindi. Inaso mo pa tapos sinasabayan ng tubig kasi nga Oo. minsan eh na Mabilaupan. bibilaupan. Mahirap po yun pag nabilaupan. Ah. So, mas the best kung medyo mga malambot na tinapay ang ibigay. Yan. Mamaya yung mabilawak ang skola. Kaya kung minsan ulam namin may sabaw. Sabaw yan, the best yun. Para na rin sa karagdagang magpalakas na rin sa kanya. Ang sabaw-sabaw. Kumukan yung guto. Dinala ko kanina yata na medyo malambot yun. Pinakain yung anak. So, pasensyahan nyo na po. So, yun po guys, ang ating update na ngayon. Tanghali na ito. Kay Ate Amalia at Kuya Alfredo. Ito po dito sa bandang Bangkal po ito. Ating kababayan humihiling ng at dumadaing din sa talagang sa kanilang pangangailangan. At medyo mahina ang hanap buhay ni Ate Amalia ngayon. May extra na lang siya, naglalaba. Kaya lang kulang at kapos talaga. Hindi naman permanente din ang tuwing sa isang linggo, isang bisis lang kamo. Opo. Hindi. Mahirap pagkasyahin yun sa mga anak mo. Ate, may nabibigay naman. Eh, nung nakaraan po, may mga anak din ako na pumapasok. Eh, kaso nga po, umumi dun sa kanila. Bakas, ngayon po wala. Opo, itong nagtag-ulan ano. Yun.
Kaya hirap din talaga. Ito yung mga wala pang pamilya, no? Yung anak mo na yan, ano? Opo, ito kaso nga po maliliit pa yung kaya wala rin naman. Mga pinaaral Puro pa pa lang po ito. mama. Ilan po ba itong nagtatrabaho ngayong anak mo? Eh, sa ngayon po, wala pa pong ano. Yung ngayon niya po mag-a-apply sila. Apply ngayon. pa lang. Yung may trabaho, ilan sila? Dalawa? Isa? Ngayon po, wala. Isa. Isa lang. Oo, kaya ano pa po, hindi pa po nakapapano kasi. Yung isa nag-apply pa lang. Yung kanina, yung nagpakain kay Nag-aaral po eh. nag-aaral naman. Sa Chudolo, ano? High school. Po. So, yun po talaga ang kuwan. Walang kailangan na talaga silang maabutan ng kuwan, tulong. So, sa mga kapatid natin, mga kababayan natin dyan, sana po maabutan po natin ng konting tulong itong pamilya na sina Ate Amalia at Kuya Alfredo. Yan po. Kung mapapansin natin po guys ang kanilang bahay, ito po. Ito po sa kumusta man dito sa bubong niyo nanay, hindi naman tumutulo yan. Minsan po, pagka tumutulong po eh. Pagka malakas ang ulan, ano? Ayan po. Tayo pa nga po isa, kaya minsan baka pagka nakitubig, maano rin. Oo. So, kayo lang dito nanay ang tutulog dito sa ano. Para mabantayan na rin si Kuya, ano? Yan po. Kaya dito po yung sa palabas. So, wala kayong gaanong gamit nanay, ano? Wala po. Wala talaga silang kagamit-gamit, no? Pinagluma ang cabinet. Ayan po. Ayan po. Ano po. Wala na. Sa hirap nga ng buhay, hindi na lalo na dumadaan si Nanay Amalia ng pagsubok, hindi na niya namamalayan na ganyan na pala ang kuwan niya. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, pagdating doon sa likuran, mataas na parte, ano? Pagdating ng tag-ulan na ate, ano ba ito? Nagkakaroon ng tubig siya? Pinapasok din siya. Yan po ang kanilang sahig. Yan po. So, dito nanggagaling ang tubig sa kalsada, no? Pagka yung kagaya nga ako nung mula na ano. Tuloy-tuloy. Hanggang dito po. Puti na hindi yung maabot dito sa taas. Ayun. Pero nag-aalala na rin kayo kasi baka siyempre tubig yan eh. Tsaka hindi man malinis ang tubig na yun. Yan. Pero importante natin na ano yun. Yung mga ganitong ano kasi madali nilang gawa ng parang ang buhay kasi ang unahin talaga natin ay survive si Kuya. Nung ano kasi yun, nagtatrabaho siya kaya mataas o yun. Siya din ang nagpatambak. Tapos po, Dito sa meron po kaming ayun si namin di gumagana. Inano din niya, pinaayos. Eh ngayon po na ganyan niya siya. Kaya ito lang, ayan ang natira eh. Ito. Wala naman po Kasi akong- dapat kasama ito sa mga Kumbaga ho, nakaplano. maganda po. Kasi ho, nagtatrabaho nga siya. Usually po, nakaplano pala ito talaga taasan itong flooring nila. Kaya lang ay inabot na sa ganitong sitwasyon ni Kuya, kaya hindi na niya magagawa yung kanyang mga plano sa buhay para dito sa bahay niya. Kahit na may TV rin po na alam na ang pagkagipit sa kailangan. So ganito talaga ang naging sitwasyon ng pamilyang to ni Nanay Amalia at Kuya Alfredo. So mga kababayan, isang nakakaantig po ng puso. Talagang kung titingnan ang lagay ng kababayan natin, yan po. So maging strong lang po tayo, Nanay Amalia, para huwag tayo mawala ng pag-asa. Yun lang ang kuwang ko masasabi para sa inyong pamilya. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa kasi
lahat ng mga yan ay pagsubok o maaaring maghimala o magpagaling na si Kuya sa pamamagitan ng himala ng ating Panginoon may kapal. Yan po. So hanggang dito na lang po itong vlog ko at maraming salamat na rin po sa aking mga taga-subaybay. Sana nagustuhan nyo ang aking video this morning at huwag po kayo lalo na sa aking mga followers, maraming salamat na rin po at sa inyong pag-subaybay sa aking mga videos at kung bago ka lang sa aking channel paki-subscribe na rin po at paki-like and share and subscribe Kuya Romeo Vlog. Ayan, at paki-push na rin po sa ating notification para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Yan po. God bless po at maraming salamat po sa inyong konting oras. Yan po. So, babay tayo, nanay.